Ang nakaraang 2 linggo ay parang isang walang katapusang, nakakahumaling na panaginip. Ang tiyan ko ay patuloy na tumutunog at natatakot ako sa mangyayari kung hindi ako makakahanap ng makakain sa lalong madaling panahon. Ang aking schedule ng pagtulog ay nakakadismaya. Habang iniisip ko ito ngayon, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog. Naglalakad lang ako at naglalakad at naglalakad. Ang pagkain at ang pagiging busog ang nag-uubos sa bawat sandali ng aking buhay. Akala ko ang grupo na nakasalubong ko ilang linggo na ang nakakaraan ay makakatulong sa akin. Ngunit nang makarating ako sa kanila, sabay-sabay silang sumigaw nang nakakatakot at tumakbo ng mabilis palayo sa akin. Sinubukan kong sundan sila ng ilang sandali. Sumisigaw na isa ako sa mabubuting tao. Nag-iisa lang ako at naghahanap ng kaunting pagkain. Ngunit sayang, masyadong mabagal ako para maabutan sila. Medyo nasakta ng damdamin ko. Pero sa bagong mundong ito, sa tingin ko kailangan ng bawat isa na alagaan ang kanilang sarili. Ang karaniwang kagandahang asal ay parang isang bagay na mula sa nakaraan, tila. Kaya naglakad pa ako. Hindi ko alam kung saan ako papunta, ngunit ang gutom sa aking tiyan ay umuungol na parang isang uri ng espiritual na gabay. Sa tingin ko, kung makinig lang ako, dadalhin ako nito sa isang bagay. Sana ay isang bagay na makakain. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako makakayanan. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagsalita. Sinusubukan kong magsalita ngayon, ngunit ang lumalabas ay isang magulo na tunog. Wala namang problema. Patuloy akong naglalakad, walang direksyon maliban sa kung saan ako dadalhin ng aking tiyan. Hindi ko na rin nararamdaman ang aking mga paa sa ilalim ko. Parang lumulutang lang ako sa lupa, lumilipad patungo sa anumang mainit at nakakain. Naririnig ko ang isang bagay sa dulo ng kalsadang ito, sa likod ng isang eskinita. Parang isang babaeng umuungol sa kanyang tulog. Siguro ay nananaginip siya ng masama. Umuungol ang aking tiyan sa paningin sa kanya. Ang gutom ay hinila ako papalapit sa kanyang natutulog na katawan. Ang aking bibig ay naglalaway habang papalapit ako. Gagawin ko ang aking makakaya upang maging tahimik. Kaya hindi ko siya gigisingin. Ang marumi, magulo na babae ay nagbulong ng isang bagay sa kanyang pagtulog. Ngunit hindi ko masyadong maintindihan. Parang nung sinusubukan kong hanapin ang aking boses. Magulo, parang isang wikang banyaga. Nagising siya ng isang segundo, masyadong huli. Sayang para sa kanya dahil ang aking mga kamay ay sumugod sa kanyang tiyan. Sumigaw siya at nag-iwas ng gilid sa gilid. Ngunit ang gutom ay ginawa ang aking mga kamay na parang bakal na panghawak na nakakulong sa kanya. Nararamdaman kong kinakain ng aking mga ngipin ang isang malaking bahagi ng kanyang gitna bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong mag-isip kung ano ang ginagawa ko. Napakasarap nitong kainin. Ang karne ay masarap na dumulas sa aking dila. Pagkatapos ng unang kagat, hindi ko na mapigilan. Kumain ako ng kumain hanggang sa mawala ang kanyang mga sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, naging nakakapangilabot na malamig siya. Ang tiyan ko ay umuungol na naman. Damhin ang kaba, damhin ang takot, damhin ang kilabot. Huwag palampasin ang koleksyon ng mga maiikling kwentong horror na mag-iiwan sa iyo ng matinding panginginig. Mag-subscribe para sa isang nakakapanindig balahibong karanasan.